Higanting lapu-lapu naman nga lulutuin ko dito sa akin dream kitchen kasi merong mga darating na bisita dito sa amin. Nung may nabalitaan nga ako may nahuli nga yung mga mangingisda dito sa amin na sobrang higanting lapu-lapu nga na to, talagang binili ko na nga agad kasi saktong-sakto may mga darating na bisita dito sa amin mamaya. Ito nga talaga yung kauna-unahan ko nga na makakita nga ng ganito kalaking lapu-lapu kasi karaniwan talagang sakto lang yung mga nakikita kong size, pero yung ganito kalaki talagang medyo natakot nga ako. Kaya hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at umpisahan ko na nga nalutuin to, pero bago nga yun kailangan nga muna natin siyang kaliskisan. Sa sobrang tigas nga ng kaliskis nga nitong napakalaking lapu-lapu nga na to ay hindi nga talaga siya kayang tanggalin nga ng normal lang na kutsilyo at kailangan ngayon ganitong klaseng pangtanggal ng kaliskis. At yung kilo nga po nitong nabili ko nga po na lapu-lapu nga na to ay 35 kilos. Kaya talagang grabe rin yung gulat ko na nakita ko siya sa personal. At grabe nga rin talaga ako nagulat nga sa kaliskis nga ng lapu-lapu nga na to kasi talagang sobrang tigas niya na parang pwede ng panghiwa. At maya-maya nga lang din po ay nakaliskisan ko na nga po siya ng malala at okay na nga itong ating higanting lapu-lapu. Kaya naman agad-agad ko na nga itong inasinan. Para kahit nga paano po ay mabawas-bawasan niya yung lansa nga nitong lapu-lapu nga natin. At talagang tawa nga ako ng tawa nga dito kasi nagulat ngayon kasama ko pagharap niya nga sa likod din nakatingin sa kanya yung lapu-lapu na nakanganga. At sa lahat nga po ng isda na nakita ko, itong lapu-lapu nga po talaga may pinakamalaking bunganga. Para nga po talaga mas maluto nga ng maayos nga po itong higanting nga nating lapu-lapu ay hinati-hati ko nga siya dito sa gilid. Sobrang kapal nga po kasi ng balat niya na baka hindi nga maluto nga yung nasa loob pag niluto natin. At nung ready na nga po itong lapu-lapu nga natin at nalinis at naayos na nga natin siya ay maghihiwa naman ako dito ng mga kailangan nga natin para dun sa lulutuin natin. Mabilis rin naman po ako natapos nga sa paghihiwa-hiwa kaya dali-dali na ako pumunta dito sa aking higanting kawa para makapaglagay na tayo ng mantika. At dito nga rin po talaga ako kinakabahan kasi sa sobrang laki nga po nitong lapu-lapu nga natin baka hindi siya magkasya dito sa aking higanting kawa. Kaya talagang dinamihan ko nga po ilagay nga ng mantika para talagang lutong-luto yung lapu-lapu nga po natin kapag nag-swimming na siya dito. At bago nga po natin siya pag-swimmingin, nilagyan ko nga po muna siya ng sunscreen aesthetic cornstarch para talagang maganda yung pagkakaluto niya kapag naprito na siya. At pagkatapos nga po dito dali-dali ko nang dinala tong higanti nating lapu-lapu dito sa aking higanting kawa kasi mainit na nga yung mantika at pwede na nga siyang mag-swimming. At dito nyo nga po talaga malalaman na sobrang laki nga po ng lapu-lapu nga natin kasi napakalaki na nga ng kawa ko pero talaga hindi pa siya kasyang-kasya. Kaya para maluto nga po ibang mga parts nga nitong lapu-lapu nga natin ay binubusan nga po namin ng mantika. At ito nga po niluluto ko nga po na ito na higanting lapu-lapu, hindi po ito para lahat sa bisita at talaga mamimigay din po tayo. At maya-maya nga po medyo nararamdaman na nga namin na luto na nga yung pinakailalim nga ng lapu-lapu nga na to at kailangan na nga siyang baliktarin. Kaya naman dali-dali ko na nga po siyang babaliktarin kaso habang tinatry ko nga po siyang baliktarin talaga hindi nga kaya nitong aking maliit na sandok. Kaya bigla ko nga pong naisipan na kunin na nga yung aking super duper higanti nga na sandok para mabaliktad nga natin itong higanti ko nga na lapu-lapu. Ewan ko na nga lang talaga kung hindi pa natin siya mabaliktad sa sobrang laki nga ng sandok nga na to. At kung sinubukan ko na nga pong baliktarin nga itong higanti nating lapu-lapu gamit nga itong super duper kung higanti nga na sandok talagang hindi nga kinaya. Sa sobrang bigat nga po kasi ng isda talagang hindi ko man lang nga may angat nga itong higanti ko nga na sandok. Kaya talagang nagpatulong na nga talaga ako sa mga kasama ko para mabaliktad na nga namin itong isda kasi baka nga masunog na yung pinakailalim. At wala nga rin po nagawa nga po itong higanti ko nga na sandok kaya inalis ko na nga po siya at talagang tsinagana nga po namin para talagang mabaliktad siya ng maayos. At matapos nga po magtulong-tulong ang 5 tao para nga talagang mabaliktad nga itong higanti nga nating lapu-lapu finally okay na nga rin siya. So finally nga naahon na natin siya itong ating lapu-lapu pero mukhang hindi na siya mukhang lapu-lapu. Mukhang siyang labu-labu. Kasi ang hirap niya talagang iahon dahil sobrang laki niya talaga. At hindi ko na nga po nakilala nga itong lapu-lapu ko nga po nitong pag-aahon ko nga sa mantika kasi iba na talaga naging itsura niya. Pero kahit ganun pa man po lapu-lapu pa nga rin yun kaya tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa aking lulutuin. At ang luto nga po sa lapu-lapu na gagawin nga po natin ay sweet and sour lapu-lapu na talagang sobrang favorite ko. At ito nga pong ginagawa ko yung pinaka-sauce nga po ng ating sweet and sour lapu-lapu at talagang sinasarapan ko nga yung paggawa nga nito kasi ito talaga yung magpapasarap. At talagang dinadamihan ko nga po yung gawa nga nitong ating sauce kasi napakalaki nga ng ating lapu-lapu at baka nga kulangi. Maya-maya nga lang din po nung natapos na nga lutuin nga yung aking sauce, kinuha ko na nga rin po itong bilao kasi dito nga natin ilalagay yung aking higanting lapu-lapu. At habang hindi pa nga po dumarating yung mga bisita nga namin ay nagbalot na nga rin po ako dito para may pamigay ko nga po sa mga kapitbahay namin. Amazing!